Mga taga-Roma, 9 na kabanata, sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo na hindi ako nagsisinungaling, na ako'y sinasaksiyan ng aking budhi sa Espiritu Santo, na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso, sapagat ako'y makapagnanasa na ako man ay takwil mula kay Kristo dahil sa aking mga kapatid, na aking mga kamag-anak ayon sa laman, na pawang mga Israelita, na sa kanila ang pagkukupkup at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan, na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Siya nawa. Datapwat, hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel, ni sapagat sila'y binhi ni Abraham, ay mga anak na silang lahat, kundi kay Isaac tatawagin ang inyong binhi. Sa makatwid, ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako'y siyang ibibilang na isang binhi, sapagat ito ang salita ng pangako. Ayon sa panahong ito'y paririto ako at magkakaroon si Sarah ng isang anak na lalaki. At hindi lamang gayon, kundi nang maipaglihinan ni Rebecca sa pamamagitan ng isa, ito ngay ng ating ama na si Isaac, sapagat ang mga anak ng hindi pa ipinanganganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang, na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag, ay sinabi sa kanya, ang panganay ay maglilingkod sa bunso, gaya ng nasusulat, si Jacob ay inibig ko, datapwat si Esau ay aking kinapuotan. Ano nga ang ating sasabihin? Mayroon baga kayang kalikuan sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Sapagat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan, at ako'y mahahabag sa aking kinahabagan. Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa, sapagat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Paraon, dahil sa layong ito ay itinaas kita, upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangalay maitanyag sa buong lupa. Kaya nga sa kanyang ibig siya'y naaawa, at sa kanyang ibig siya'y nagpapatigas. Sasabihin mo nga sa akin, bakit humahanap pa siya ng kamalian? Sapagat sino ang sumasalangsang sa kanyang kalooban? Ngunit, o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumagawa sa kanya, bakit mo ako ginagawang ganito? O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyok, upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri, at ang isa'y sa ikahihiya? Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan, at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlang ng galit na nangahahanda na sa pagkasira? At upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa, na kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian, maging sa atin sa kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hintil? Gaya naman ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas, tatawagin ko ang aking bayan na hindi ko dating bayan, at iniibig na hindi dating iniibig. At mangyayari na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo hindi ko bayan, at yan sila tatawagin mga anak ng Diyos ng buhay. At si Isaias ay sumigaw tungkol sa Israel, kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Sapagat isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa, natatapusin at paikliin,
At gaya ng sinabi ng una ni Isaias, kung hindi nag-iwan sa atin ng isang binhi ang Panginoon ng mga hukbo, tayo naging tulad sana ng Sodoma at gaya ng Gomora. Ano nga ang ating sasabihin? Na ang mga hintil na hindi na nagsisusunod sa katwiran ay nagkamit ng katwiran sa makatwid bagay ng katwiran ng pananampalataya. Datapwat ang Israel sa pagkasunod sa kautusan ng katwiran ay hindi umabot sa kautusan yan. Bakit? Sapagat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi nang ayon sa mga gawa. Sila'y nangatisod sa batong katitisuran, gaya ng nasusulat. Narito, inilalagay ko sa Sion ang isang batong katitisuran at batong pambuwal, at ang sumasampalataya sa kanya'y hindi mapapahiya.